Oh mga kababayan, nakita niyo yung bagong vlog ni Madam Maharlika? Nagkakagulo na daw mga kababayan sa loob ng Palasyo Malacanang dahil galit na galit daw si Liza Araneta mga kababayan dahil sa pagkalat ng kanyang hubad na larawan aka Viva Max mga kababayan. Sabi ni Maharlika, naglalasing na daw si Admiral tapos mukhang nagkakabasagan na daw ng plato mga kababayan. Galit na galit dahil sa ikinalat na hubad na litrato mga kababayan, Ding Chase, na di umano si Liza Araneta ito. At ngayon mga kababayan, alam nyo ba, ginantihan po mga kababayan si Ding Chase at si Mr. Tubig dahil ang kanilang mga laptop mga kababayan at mga cellphone, yung naglalaman ng mga dokumento at mga litrato, mga audio-video mga kababayan, tungkol doon kina Bangag at Madam Liza daw di umano, ay niransak mga kababayan. Kinuha na sapilitan sa kanilang locker. Panoorin nyo po ha. Ginantihan mga kababayan, ginantihan si Ding Chase. Magandang araw po sa ating lahat, si Ding Chase po ito. Kanina po tinawagan po kami ng manager po ng gym na pinupuntahan po namin ni Mr. T. Mr. Tubig. Yun na nga po. Kasi po, pinaalam niya po sa amin na sa rami-rami po ng lockers po doon, kasi meron po kaming doon, paid locker. Sa rami-rami po ng lockers po doon, ang locker po namin ni Mr. T, ang nilooban at sinira. Ayun na nga po, tinanay po ang nasa loob po doon. Kung ano pong hinahanap po nila last time, yung... Yun din, Kita nyo mga kababayan, pinablatter na nila ito ha. Documented itong mga pangyayaring ito mga kababayan ha. Yung kanilang bahay mga kababayan na tinutuluyan, 2 beses nilooban. Tapos, etong mga kababayan, locker nila na nilagyan nila ng kanilang mga laptop, mga gadgets mga kababayan, ng mga dokumento. Ngayon, nilooban na naman, sinira. Kinuha ang laman. Coincidental lang ba ito? O talagang sinasadya mga kababayan na kunin sa kanila itong mga ebidensya? Kung ako sa iyo din, at Mr. Tubig, ilabas nyo na lahat-lahat. Dahil wala na silang makukuha eh. Once na ma-release ito sa mga kababayan, sa publiko. Kung hindi kayo ang magpapalabas, bigay nyo na lang kay Maharlika. Si Maharlika nang bahala maglabas ng ebidensya. Dahil habang tinatago niya mga kababayan talagang posible pa kayong gugurgurin yan. Nilooban po yung unit po namin doon sa kabilang bahay twice. Kung 2 beses? nila doon, hindi po kasi nila nakita doon. So, parang alam po siguro nila na tinatago po namin sa ibang lugar. Ayun na nga po, nalaman po nila na... Oh, grabe no? Tinigtikan talaga mga kababayan no? Tinigtikan, nalaman nila mga kababayan na sa locker nilagay. Sa locker po, ito po sila. Ayan. Mga goods mga kababayan. Parang, po, pinakita po sa amin, ni-report na po namin kanina. ano kaya, ang mga Amerikano ba ito? Tingnan nyo daw, Hindi masyadong kita, no? Pero hindi mga Pinoy mga kababayan. Baka ito na ang sinasabing yung mga taga-Moroccan. Asan nga ba yun? Mga assassins daw mga kababayan. Yan, Tapos mayroon na daw namatay mga kababayan ha, na parang na mistaken identity pa. Na kalbo. Pinakita po sa amin, ni-report na po namin kanina yan. Yan ang operatives daw mga kababayan na kumuha ng mga ebidensya. Kasi sila lang po daw ang pumasok tapos hindi po nag-workout, and then hindi ko mawari kasi di ba dapat i-check, napaka-low-key na nga ng gym namin lumipat na nga po kami ng ibang gym. Hindi ko po namin mawari bakit hindi po nila chinek o nag-check-in kung sinong pumasok sa loob ng gym. Baka kasabwat yung may-ari. Hindi po nila chinek. Yun na nga po, ito po, sirang-sira po. Ayan. Ayan winasak mga kababayan ang locker. Wala na po yung laman. Kinuha lahat. Wala na. This is bullshit. This is not what I signed up for. Ang sabi ni Mr. Tubig mga kababayan, this is BS. This is not what I signed up for. Natakot na siya. Mayroon ka kasing alam, Mr. Tubig. Ilabas mo na lahat. Anyway, kung kakasuhan ka nila, parang inamin na rin nila. Masyadong iskandaloso ito mga kababayan para para makasuhan pa si Mr. Tubig, no? Posible ka pang maging bayani pasasalamatan ka ng sambayan ng Pilipino kung ibubulgar mo ito dahil andun, eyewitness na naman siya mga kababayan bumabatak na naman daw ng mga ecstasy, mollies mga kababayan at saka coke, never ending daw. Tama ba yan? Michael, I'm heading out. I have to tell my mom what's happening. Magsusumbong na siya sa kanyang mama daw mga kababayan, isang Pilipina.
Ano ba yung pinasok nyo din? Sama lang. Yeah. Apasa lang. Buka na po. Mukapasa sa kunin niya. Oh, may kausap siya mga kababayan na ano, Bisaya. Oh, nag-usap sila in Bisaya pero ano, wala out of topic na 'yan. No? Okay, so So yun ano nga na? po. Ano nang plano din? Upset po kami, lalo na po si Mr. T kasi po natangay po yung ano niya, IDs niya, Pati ID alam na. Nakilala na siya mga kababayan. yung nilalaman po doon yung ano niya, yung address po niya. Address. Tapos yung burner phone po niya kasi nandun po yung lahat ng files, pati yung mga Lahat contacts ng mga client niya, pati yung phone number po ni Burner phone. Oh, yung burner phone mga kababayan, yung ano na yan, phone na hindi personal. Yung supposedly walang mga personal info mo. Gamit mo sa kung anumang bagay. ni Paulo Tantoco, andun po. Andun lahat. Yung mga picture, Yun na nga po, lahat ng mga clients niya andun sa cellphone niya. Tapos ang natangay po sa akin, yung burner laptop ko po na nandun po lahat ng mga files, pati po andun yung lahat ang mga files. ano po, ang Paano na yan? files. At saka, buti na lang po, meron po talaga akong backup po. At akala niyo talaga, At least mayroong backup. Ilabas mo na din. Ilabas mo na. Ibigay mo na lang kay Maharlika. Bigay mo na lang. Si Maharlika ang maglalabas. O ibigay mo sa ano. Saan bang, mayroon bang state dyan mga kababayan na pwede kang mag-release ng mga dokumento na walang pananagutan? Delikado din dahil abogado ito mga kababayan na sa Amerika. Pwedeng ikadisbar niya ito mga kababayan. Pero kung gumagawa-gawa lang siya ng senaryo, nagsasabi na totoo Ipapadisbar ka, nagsasabi ka ng katotohanan. At ang buong bansa mga kababayan ang nakasalalay dito dahil isa ito sa mga matibay na ebidensya mga kababayan sa pagbatak. Anong klaseng mga tao yan mga kababayan sinangag ba? Isa lang ang pinapatunayan nito mga siraulo. Siraulo na talaga mga kababayan ang gumagawa ng mga ganong mga aktibidades. Bumabatak ka pa, iba't ibang mga, Diyos ko Lord, unimaginable. ako kabobo na wala akong backup file sa lahat ng mga files ko. Meron backup. Meron akong backup file sa Beverly Hills, meron din akong backup file sa mga pinadala sa akin ni Mr. T. Akala niyo talaga ganun ako katanga na hindi ako gagawa ng backup files. Hindi ka tatantanan yan din. Sana nga lang humingi ito ng protection mga kababayan dyan sa Amerika. Ang problema mga kababayan parang nakipagsabuatan, di ba? Sina Trump mayroon ng mga kababayan something na under the table negotiation dyan kay Ngagba dahil di ba nung nangyari kay Admiral parang hindi na nakahindi sinabangag mga kababayan kung ano mang hiniling. Baka hindi lang ang gobyernong Pilipinas ang babanggain mo niyan. Baka pati na ang mahirap niyan mga kababayan. Baka kumampi ang gobyernong Amerika dahil baka hiniling ni Bangag mga kababayan na isa ito sa mga kondisyones mga kababayan para mapagbigyan sila sa kanilang hiling. Alam na this. Pero yun na nga po, this is what's been happening po. Ang hirap po talaga ng mga pinagagawa po namin, lalo na po kaming dalawa ni Maharlika and now si hindi po namin alam kung ano pong gagawin namin. Paano na yan? I have not been messaging anyone kasi po Huwag kang umuwi ng Pilipinas ha. Delikado ka sa Pilipinas. Diyan ka na lang ang muna. dami pong nagme-message. Will have to be off the grid for a while po and Saan kayo? Magtatago kayo. Ilabas nyo na lang lahat. Paano na yan mga kababayan? No? Dahil censored din yun Kung ilalabas nila mga kababayan, sa anong paraan? Ibigay ninyo sa sa local na diyan, police or something local na media, expose or sa Sarawak report. Kung ano mang mga journalistic mga kababayan na investigative journalism diyan. Importante yan Presidente ng Pilipinas gumagawa ng ganitong mga bagay tapos gumagamit pa ng mga nako. Samantala, iginit naman po ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Samantala mga kababayan habang hindi pa alam ni Dean kung anong gagawin niya. Kawawa naman. Kawawa. God save Dean. Tektahan niyo po si Dean. At dito naman tayo mga kababayan. Kaliwat kanan yung propaganda ng mga NFA mga kababayan. Itong mga sinasabing mga namumundok, mga NPA. Ganito na lang, mga NPA. Dahil
Di ba? Sabi nila mga kababayan, buong Kapaskuhan, ceasefire. And then, tinrider nila mga kababayan. I-ambush sana nila yung mga militar. And then, lumaban ang militar. In-air strike. Parang ganyan siguro. Patay pati yung mga kabataan party list mga kababayan na miyembro. Diyos ko Lord. Kitam. Tapos ngayon, nag-iiyak dahil grabe daw. Talagang sinadya daw mga kababayan ng mga militar na ipatumba sila. Ang mga NPA. Sana maubos na nga ito. Ngayon mga kababayan, sumagot mismo ang militar. Alam nyo, military, isa sa nagpataba ulit ng mga makakaliwang iyan, ay itong Marcos administration. Nakadapa na yan, ikitatay di ko, isang pitik na lang talaga mga kababayan yan. Eto, sa halip mga kababayan na lumpuhin, parang binigyan ng vitamins mga kababayan, itong mga NPA under Marcos administration, lalong-lalo na dyan mga legal funds sila. Nung naupo si Tambaluslos. Bida-bida. Hanggang ngayon mga kababayan, bida-bida dahil ginagamit nila dahil nagagamit nila na pambara kay VP Sara. Na hindi seryoso ang communist terrorist group na CPP, NPA, NDF. Diniklara nilang CPP, tigil putukan NPA, itong holiday NDF. season. Kasunod ng naganap Wow. Ala. Walang accent, Admar. Zizen? na serye na enkwentro sa Occidental Mindoro noong bagong taon. Narito ang balita ni Almar Borswell. Grabe. Putukan to the Sinalubong max. ng mga personahe ng 2nd Infantry Division of Philippine Army ang bagong taon ng isang enkwentro Grabing putukan mga kababayan. sa mga natitirang miyembro ng komunistang teroristang U People's Army o NPA. Yan, dyan dapat mga kababayan, gamitin ni Bangag ang kanyang tapang. Ilugar niya. Hindi yung nag-aangas mga kababayan, kalabanin ang China. Hoy, anong laban mo dyan? Hindi mo ba nga maubos-ubos itong mga NPA? Bangag? Magkipaggera ka na sa China? Sa Abra ungas de ka? Ilog, Occidental Mindoro. Ubusin mo Enero 1 NPA. araw ng Huwebes, nakasagupa ng mga tropa ng 76 Infantry Battalion, 1st Eto, mga Infantry kababayan. Battalion, 50 Ang nabiktiman na naman nito ay itong mga na-recruit nila ng mga kabataan, mga kababayan. Gorgor. Pero sa ngalan mga kababayan na ilang sundalo kaya ang napatay na naman ng mga NPA niyan mga kababayan, di ba? So patas lang. Dapat nga ubusin 9th na. Infantry Battalion at 5th Scout Ranger Battalion ang mga miyembro ng Komiteng Larangang Guerrilla Island Ubusin na Committee yan! Mindoro o KLGICM sa ilalim Tapos ngayon nagsisigaw sila na human rights. Tapos dumamatay ang militar mga kababayan, walang human ng rights. Southern Tagalog Regional Party Committee sa Sitio Ludas! Mamara, Barangay Cabacao na nagresulta sa tatlong magkakasunod na enkwentro sa buong Mayroon pa mga ATM, BPI, punong-punong yan. I-trace yan kung sinong nagbibigay dyan. maghapon. Sa isang pahayag, sinabi ni 2nd Infantry Division spokesperson at Division Public Affairs Office Chief Colonel Michael Aquino na hindi sincero ang CPP, NPA, NDF sa kanilang naunang idineklarang ceasefire Ceasefire ko ng mga kababayan tapos aabusin nila ang mga militar. para umano sa holiday season. Mariing pinabulaanan din ng AFP ang mga aligasyong ibinibintang ng komunistang grupong Karapatan Southern Tagalog Yan mga umalmad dyan mga kababayan. Kasabwat na yan, mga NPA na yan. Pagdating kay Sara, humanda talaga yan. patungkol Humanda sa talaga umano'y yan. hindi makataong enkwentro. Hindi ba katao kayo? Nang-ambush na nga kayo? Ilang mga pulis, mga military, mga kababayan ang walang kalaban-laban na ginurgor nila. O nasaan ang human rights niyan? Binigyan din ng AFP na lihiti Yan ang crimes against humanity. Tapos coincidentally mga kababayan, ito pang mga kaanib nila dyan sa mga makakaliwa. Si Tatay Digong pa ang sinampahan ng crimes against humanity, samantalang itong mga NPA mga kababayan na di ba? Mga makakaliwa. Hindi natin sinasabing NPA sinakonti ha, pero in line yung mga ideology. Sila dapat kasuhan. Dahil ito na ang humanity krimen laban sa ang humanity. nasabing operasyon laban sa komunistang teroristang grupo upang matigil ang pananakot at karahasan sa komunidad. Nilinaw din ng AFP Nagdidilihensya. na ang paggamit ng air asset ay upang protektahan ang mga tropa Dapat nga yan. Yung missile bangag galing sa Amerika. na Bumbahin. nakipagbakbakan sa mga rebelding NPA Black Hawk. at nakalinya pa rin umano ito Ubusin. sa rules of engagement at walang sibilyan na nadamay sa nasabing misyon. Gusto natin mga kababayan yung Black Hawk na helicopter na mayroong night vision. Dahil takbo kayo, mayroong night vision at saka na mayroong infrared mga kababayan. Kahit saan sila magtago, aalingasaw ang kanilang init sa katawan. Dagdag pa ng Dilibog. AFP na bago pa nangyari ang naturang enkwentro, na-recover ng mga sundalo ang nasa 42 anti-personnel mines
at Oh? 100 handmade Oo, yan mga kababayan. Mina, landmine mga kababayan. Di ba bawal na yan sa international treaty or something ganyan? Bakit itong mga NPA gumagamit pa rin? grenades sa Occidental Mindoro noong December 31, 2025. Patunay nila na panluloko lang ng komunistang teroristang grupo ang umano'y holiday ceasefire para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal Almar Forzuelo. Eto ha. SMNI News. Pakinggan natin itong itong ating mga bayani, itong mga tunay na bayani mga kababayan, itong nakikipagpatayan mga kababayan laban sa mga rebelde, sundalo. Alam niyo ba mga kababayan na ang ating AFP ay isa sa pinakakawawa na sundalo sa buong mundo dahil aside sa napakaliit ng sahod mga kababayan, wala pang walang tigil, dekada na ang nagdaan mga kababayan. Walang tigil ang kanilang pakikipaglaban dito sa mga salot ng mga NPA mga kababayan. Tayo na lang siguro ang may pinaka long lasting na mga kababayan, rebellion sa buong mundo. Tapos ang masama pa dito, ang rebellion na ito mga kababayan ang nagpondot ang gobyerno pa mismo dahil mayroon silang mga legal plans mga kababayan na sumisip-sip sa pera ng bayan. What a joke. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Colonel Michael Aquino, tagapagsalita po ng 2nd Infantry Division. Colonel, magandang umaga po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jade and Akmar. Admar. Magandang umaga sa inyo mga tagapanood. Opo. Colonel, ano ho bang update dito sa nangyaring engkwentro dyan po sa Occidental Mindoro, particular na po sa Barangay Kabakaw, Abra de Ilog? Ilan ho ba yung mga Pakinggan natin mga kababayan ha dahil tinitwist ng mga buwisit ng mga NPA naitalang mga nasawi o casualty po nito at may mga civilian ho ba na naitala pong damay dito po sa bakbakan dyan po sa Occidental Mindoro? Magandang umaga ulit. So far, wala pa naman tayong nakikita na nadagdag na nasawi, no? At napabalita na nga na may isang batang NPA na nasawi na si Jerlyn. And initially, hindi pa tayo masyadong nagsasabi ng mga initial information about that kasi when the event happened, the 2nd ID or the Philippine Army tried to coordinate, communicate with the family, and they requested for privacy. And we will respect that. Kahapon in fact, so tuloy pa rin ang operation ng ating mga tropa doon. In fact, kahapon nakita doon sa encounter area, kasi kung nakita nyo sa social media, yung encounter site, yung pinagkampuhan nila, talagang liblib siya, may mga bato. And then lately kahapon meron silang na-discover yung tropa natin na additional M16 rifle sa mga magazine. Patuloy ito, ito ay nagpapatunay na talagang ang presensya ng mga armadong grupo ay doon talaga sa area ay nagbigay ng imminent danger ika nga sa mga katutubo, sa mga magsasaka, sa mamayan doon sa Abra de Ilog. So yun ang update natin, patuloy pa rin ang operasyon natin at even yung mga communities, yung communities natin, in fact, nagbigay sila ng mga statement na denouncing. Kinukundina nila yung ginawa ng CPP-NPA-NDF doon sa area, Kasi alam naman natin na pag may mga inkwentro na to, talagang ang naratibo ng kalaban. Mapansin nyo nga ngayon, sa social media, naglabasan yung kanilang mga kaalyado. Ibig sabihin, talagang nasaktan sila doon sa inkwentro na yun. So naglabasan, dinideny, ginagawang na yung ginawa daw na inkwentro ng operation military ay wala daw sa isa na violation daw, So ang daming naglabasan ngayon at balita nga namin nandun sa area pati yung kanilang kaalyado, yung Karapatan, Karapatan nag-attempt na magpunta doon sa kausapin yung mga barangay, yung barangay chairman, yung IPMR, even yung simbahan, in-attempt ng Karapatan na kausapin. Pero yung simbahan, yung barangay council mismo at yung IPMR, yung mga katutubo, grupo ng katutubo, ay pinalayas yung mga Karapatan doon sa area. It only shows na talagang yung mga tao natin ngayon, yung community natin, talagang alam na nila na itong mga tao na to talaga sila yung nagdudulot ng mga kalokohan doon sa ating mga komunidad. Opo. Colonel, maaari ho ba ninyo kaming isalarawan po ninyo yung nangyari kung paano po nagsimula yung sunod-sunod na enkwentro dyan sa lugar na yan?
Okay, so as early as December 21, syempre, alam mo naman natin, no, initially, they declared, sabi nga nila ng unilateral ceasefire. Pero hindi natin kinagat yun kasi alam mo naman natin na every time na di-declare ng ceasefire na yan, ginagamit nila yan para makapagpalakas uli, makapag-gather ng armas, makapag-train, which is yun ang ginagawa nila doon, no? Yun ang ginagawa nila doon sa area nung nakapag-enkwentro tayo. Kasi no, 31, nag-declare sila ng ceasefire before that. Tapos, 31, nakadiscover tayo ng mga IEDs. Can you imagine? Mga granada. Can you imagine na pag hindi natin nasamsam itong mga IED na to, ilang buhay, ilang inosenteng buhay ang pwedeng madamay, no? Nang dahil sa mga IED na to. So, that's December 31. Yung mga komunidad natin, yung ating mga mamamayan, concerned citizens, nakita nila ang presensya ng mga armadong grupo. Mahaba yung armas, no? Mga backpack, andun sila. So kung ikaw ordinaryong civilian, makakita ka ng armado. Hindi ka sanay na makakita ng gano'n, makita ka ng armado. Long firearms, ika nga. Ano ang mafe-fear mo? So feeling ng civilian na nagsumbong sa ating mga tropa ay na-terrorize siya. No? That in itself, no, it's actionable intelligence. No? Pinrasis ng ating brigade. So, kailangan aksyonan natin to. No? Kasi mayroong presence ng imminent danger doon sa komunidad. No? So, because of that information, inaksyonan ng ating 203rd Brigade. At yun nga, no? Lasis na umaga, no? Binulaga tayo ng mga malalakas na kalibre ng long firearms. No? May pumutok na IED, may na-wounded tayong 2 tropa. No? Doon na nag-start yung series ng encounters natin. To protect our troops, no? Kasi hirap yung terrain, no? Nag-conduct tayo ng guided close air support operations based on sa existing rules of engagement ng ating Sandang Lakas ng Pilipinas. Opo. No? So, doon, in a nutshell, ay ang inkwentro na nangyari sa Abra de Ilog. Opo, yung putok ay nagmumula po doon sa grupo po ng mga rebelding grupo. Yun po nung nauna. Tama yun. So habang papalapit yung mga tropa natin, ay talagang binulaga sila ng napakalakas na suppressive fire na nanggagaling sa long firearms ng direksyon ng kinaroonan, no? Yung kampong konsolidahan ng mga kalaban, no? In fact, kung tingnan nga natin, na-wounded nga yung 2 tropa natin, no? Na-wounded yung 2 tropa natin, no? So, ganun kalakas yung pwersa nandun na na-discover ng mga tropa natin. Opo. Sa tansya po ninyo, Colonel, gaano ho karami itong mga rebelding grupo na nandyan yung panahon na nagkienkwentro po kayo? Sobra 20, more or less, no? Kasi ang nasa ano natin nasa listahan natin mga 17 pa, more or less mga 20, no? Tapos siyempre may mga bagong recruit sila. Nakita naman natin yung mga bagong recruit nila. Tinitrain nila 'yon. Yung mga bagong recruit nila, no? So, ilan 'yon yung discovery natin? More than 5 yung discovery natin. So, more or less mga 20 to 30 yung presensya, yung strength ng mga armadong grupo doon sa area. Opo. Pero alarming ho ba itong nangyari? Kumbaga, yung presensya pa rin po ng NPA ay malakas pa rin po sa lugar? Hindi naman, no? Manageable naman ang situation, pero kung titingnan mo kasi nung December 26, anniversary nila yun Kaya sila nag-declare ng unilateral ceasefire para makapag-conduct silang anniversary. Pero, hindi kinagat ng AFP. Kasi alam, ulitin ko, ang ceasefire talaga ay ginagamit nila para makapag-consolidate sila, no? So, hindi sila nakapag-conduct, kaya minabuti nila na create ng activity doon sa New Year mismo, no? New Year mismo. So, yun ang activity nila. Kaya kung titingnan mo, yung mga nagpunta doon na mga tao, hindi lang na yung tropa nila na andun sa Mindoro. Galing din sa ibang areas. Kasi ang Mindoro kasi, kung parang last bastion yan malaki yung area, bulbundukin pa. So, mayroon pa silang space para mapaglaruan, no? Mapaglaruan dyan sa Mindoro. Kaya, yung panahon na yun, nag-consolidate sila, no? Pero kung tatanungin mo na alarming, very manageable, no? The 203rd Brigade making a headway in protecting the peace in the area. Yun nga lang, syempre, determinado rin itong mga NPA, no? Itong mga terorista na to, no? So, gagawa talaga sila lahat ng paraan para makapagkandak ng mga aktibidades na ganyan para palakasin pa
yung kanilang dwindling na organization. Opo. At ngayon, ang naratibo naman po ng grupong karapatan, kayo yung may kasalanan sa engkwentrong ito. Colonel, alin ho ba yung specific na sinabi po nilang masasabi po nating mapanlin lang at hindi po talaga totoo? Tanungin natin, sino ang nagsasabi ng kalokohan? No? Sino nagsasabi ng kalokohan? Ulitin ko, balikan natin. Kunwari, nag-declare sila ng unilateral ceasefire. Hindi natin kinagat. Bakit sila nag-declare ng ceasefire? Para makapag-conduct sila ng mga aktibidades nila. No? At yun na nga, yung activity nila dyan, kung saan nagkakaroon ng enkwentro, pagpapatunay na walang ceasefire. Kasi andun pa rin ang kanilang mga armas. December 31, nakunan natin sila ng mga IEDs na napakarami dyan sa Mindoro Occidental. May ceasefire ba yan? Human rights violation, sabi nila. Ano ang ginagawa ng mga even yung mga kabataan natin dyan? New Year, naka-break na lahat yung mga kabataan. Yung mga anak natin, nagbe-break na. Nasa bahay nila, nasa magulang. Kasi break. New Year's break, bakit andyan sila? Anong ginagawa nila dyan? Sasabihin nila, researcher, anong ni-research ng mga bata yan dyan? Ng mga bata na, yan, dyan sa area. Sabi nila, ano ba yung propaganda nila? Human rights violation daw. Overkill daw. Oh, ang ginawa ng AFP na close air support, unang-una ay guided. Mayroon tayong tropa doon na nagdadirect ng mga target. Based on sa report, walang nadamay na inosenteng civilian doon sa area. Sabi nila, bakit pag ginamitan daw natin ng helicopters? Natural. Gagamitin talaga ng army ang kanilang mga arsenal na pwede nilang gamitin. Among them, yung close air support kasi nasa doktrina yan ng Army. So, walang, again, balikan ulit natin, yung operation na to ay tinimbre ng isang concerned citizen na na-threaten ng isang imminent danger. Bakit mayroon bang presensya ng mga armadong grupo na napakalakas ng kanilang ng kalibre ng kanilang mga baril doon? So, with this statement, dito nyo makikita na ubod talaga ng kasinungalingan ang mga organisasyon. Opo. Ayan. Colonel? Ayan. Yeah. Opo. Colonel, si Partner Admar po ay may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Colonel, mayong buntag si Admar po ito. Colonel, kumpirmado po ba yung nasawing kabataan na miyembro ng Kabataan Party List? Considering sa kanila pong official Facebook page, pinangalanan na nila at kumbaga humihingi nga sila ng hustisya doon sa pagkamatay ng kanilang miyembro. Sila mismo confirm tayo. Unang-una yung bata na namatay. Talaga. Balikan lang natin si Colonel Michael Aquino, ang tagapagsalita po ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Kasunod nga po nung naganap na engkwentro po sa pagitan ng militar at ng rebeldeng teroristang grupong NPA dyan po sa Mindoro po, mga kapart. Samantala, sa ibang balita muna tayo mga kapartners, tahimik pong sinalubong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong taon. At ito ay ayon kay Kitty Duterte, ang pinakabunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinahayag din ni Kitty na pinasalamatan ng kanyang ama ang mga Pilipino, partikular sa mga nagtipon sa labas po ng International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang dating Pangulo simula March 2025. Inakala ng dating Pangulo na walang makakapunta dahil sa holiday, ngunit natuwa siya nang malaman na may dumating pa rin at patuloy na nagpapakita ng suporta para sa kanya. Sisimulan na po ngayong taon ng Department of Agriculture ang hog repopulation o ang muling pagpaparami at pagbabalik ng mga bilang ng mga baboy na nawala matapos nga po ang mabilis na pagkalat ng African Swine Fever. Narito ang balita ni Sheena Torno. Aminado si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isa sa pinakamalaking hamon na hinarap ng kanyang pamunuan noong nakarang taon ay ang pagtugon sa patuloy na epekto ng African Swine Fever o ASF sa hog industry ng bansa. Ilang buwan matapos ang kanyang pag-upo bilang kalihim noong 2025, patuloy pa rin na itatala ang mga kaso ng ASF sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Batay sa datos ng DA, umabot na sa 5 milyong alagang baboy ang nawala sa bansa mula nang unang pumasok ang ASF noong 2019.
Ngayong 2026, sisimulan na ng DA ang Hog Repopulation Program o ang sistematikong pagbabalik at pagpaparami ng mga alagang baboy. Bahagi nito ang pagbili ng libu-libong inahing baboy na magsisilbing pundasyon na muling pagbangon ng lokal na industriya. Bibili ang DA ng 32,000 na inahin. And the following 2027 is 100,000, 2028 100,000. Kasi kailangan natin ibalik yung hog population na yung nawala na 5 million. Kailangan natin ibalik yun. Babalik natin 6 million hogs, no, in the next couple of. Ayon pa sa kalihim, kapag unti-unti nang naibalik ang hog population, inaasang bababa na rin ang presyo ng lokal na karning baboy sa mga pamilihan na kasalukuyan naglalaro sa 300 pesos hanggang 400 pesos kada kilo. Gayunman, nilinaw ng Department of Agriculture na hindi ito agarang mararamdaman ng publiko. But pork prices should be more reasonable, but it's a medium-term solution. Walang short-term solution dyan. Ang short-term solution dyan is just imports. But of course, we are not banking on imports. Dapat we have to produce our own pork, no, for our own needs. Dahil iba pa rin ang lasa ho ng Pinoy pork. Sa ngayon, pinaplansya na lamang ng ahensya ang procurement process kung saan mula sa mga lokal na breeder farm bibilhin ng mga inahing baboy. Ngunit sino nga bang pangunahing makikinabang sa mga inahing baboy na bibilhin ng Department of Agriculture? Ang plano namin is i-distribute itong 30,000 sa mga medium to large farms because they have the financial capability and the resources to support this big number, no? Tapos ang plano is kung binigyan na sa big farm, lahat ng anak yan ng 10, yung 3 kukunin ng gobyerno. Tapos yung 3 na yun, ibibigay naman sa mas maliliit na farms. So it's really repopulation. Para sa pondo ng programa, kukunin ng DA ang gastusin sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA, gayon din sa bagong Animal Industry Act na magbibigay ng sapat na pondo para sa livestock sector. That is more than enough. Pero hindi lang yung limited sa baboy, no? Pati sa manok, sa baka, sa kambing. Samantala, nagpapatuloy rin ang vaccination program kontra ASF kung saan mula sa 500,000 doses ng bakuna, may 260,000 doses na ang naibakuna noong 2025. Inaasahang mauubos ang natitirang supply ng bakuna ngayong 2026 bilang bahagi na mas pinalakas na hakbang laban sa ASF. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 7 Pinoy na biktima po ng human trafficking mula sa Cambodia. Sila ang kauna-unahang batch ng mga biktimang na-repatriate ngayong taong 2026 sa tulong ng Department of Migrant Workers o DMW. Dumating ang 7 biktima ng human trafficking nitong Enero 4 sakay ng Philippine Airlines Flight PR 2622 sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Agad silang sinalubong at tinulungan ng mga tauhan mula sa DMW NAIA, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Bureau of Immigration, Manila International Airport Authority, Airport Police Division at ng NAIA Task Force Against Trafficking o NAIA TFAT. Naglaan naman ang OWA ng pansamantalang matutuluyan at inayos ang transportasyon ng mga biktima patungo sa kanilang mga probinsya. Bago pa man ang kanilang pag-uwi, personal na tinulungan ni DMW Assistant Secretary Venicio Legaspi ang mga manggagawa sa Phnom Penh International Airport sa Cambodia. Isinagawa ang repatriation sa makikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Phnom Penh at ng Migrant Workers Office sa Singapore. Ayon sa DMW, inaasahang magtutungo ang mga biktima sa tanggapan ng ahensya para sa legal assistance, psychosocial support at mga programang pang-reintegration upang matulungan silang makabangon at makapagsimula muli ng panibagong buhay. Balikan natin si Colonel Michael Aquino, tagapagsalita po ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Colonel, may buntag pag-usap si Admar po ito. Ulitin ko lang po yung tanong ko kanina. Kung kumpirmado po ba na miyembro ng Kabataan Party List yung isang kabataan na napatay dyan nga po sa operasyon po sa pagitan ng NPA at militar, considering humihingi ng hustisya din, yung mismong Kabataan Party List? Alam mo, hindi na natin dapat i-confirm kasi sila na mismo talaga yung nag-confirm, no? Tapos, very vocal din yung bata na namatay. Kitang-kita sa kanyang Facebook page na membro siya ng General Secretariat ng Kabataan Party List. At hindi rin kaya hindi katakataka na
minumubilis lahat nilang kanilang machinery, most of them online, no? Kasi nga, talagang titingnan natin, nasaktan sila sa nangyari na to. Nakakalungkot man, isipin na mayroong na namang isang kabataan na namatay nang dahil sa naloko siya ng organization na sa tingin niya ay tutulong sa kanya, bagkus ay nagpahamak sa kanya, no? Kaya kung titignan mo yung statement ng kanilang representative na talagang kinukundina, kunwari kinukundina, pero kung ibubusisiin natin yan ay talagang organisadong gawain para i-discredit yung ating operating forces kasi nga namatayan sila ng isang miyembro na sila mismo ang nagpahintulot na mapunta sa armadong grupo. Opo. Again, sila mismo ang nag-confirm na membro nila ang yung namatay, no? Si Jerlyn Doydura. Opo, at isa nga sa again, mga katanungan po dyan. Kitang-kita natin. Opo, Colonel, yung katanungan nga, holiday season, anong ginagawa ng bata dyan? Taga dyan po ba siya sa lugar, Colonel? Hindi, taga dito sa Luzon yung bata. Taga dito, based on information, dito sa may area ng Southern Tagalog. At doon siya tumutuloy dito sa may Paco area sa kanyang relative, no? Sa kanyang relative, no? At based doon sa information na nag-gather din natin, last na contact daw doon sa bata ay 24 December at ang sabi niya, hindi siya makokontak sa panahon na itong yung sinabi niya hanggang yung New Year, 24 to New Year, na hindi raw talaga siya makokontak. Okay? So alam natin na yung bata talagang hindi aksidente yung pagpunta nila doon sa area. At hindi rin research ang ginagawa nila na sinasabi ng Kabataan Party List na nag-research daw yung mga bata na to. Wala naman sigurong estudyante. Ang mga anak natin sa panahon ng pag nasa kolehiyo, nandun na sa bahay natin, kasama na ang mga magulang. So again, sila ang nag-confirm mismo na membro nila ang namatay na NPA doon sa area. Opo, sa kabila po ng mga ebidensya, mga circumstansya po mula noon at hanggang ngayon, mariin pa rin nilang or maitatanggi pa ba ng Kabataan Party List yung connection po nila dito po sa NPA? Kasi matagal na nating naririnig na yung party list na yan, yung grupo na yan ng kabataan ay siyang nag-uudyok, nangihimok, nang re-recruit ng mga kabataan at kalaunan po ay mamundok, Colonel. Yeah, ulitin natin, no? Ulitin natin. Talagang klarong-klaro na. Klarong-klaro. Dati pa yan. Narrative nila yan na ang source ng mga kadre, ang source ng mga future leaders ng kanilang organization ay nanggagaling dito sa Metro Manila. Ito ay patunay, no? At ang mga mga organizations na yan ay hindi nila mai-deny na sila mismo ang nagre-recruit ng mga kabataan. Tingnan mo yung si Jerlyn, tingnan mo, with honors yan. With honors. No? Sayang. We've also found out na ang kanyang magulang, OFW, nagsisirbisyo siya sa area. Pinagsisirbisyo niya yung ibang tao para makapagpadala ng kanyang ng tuition fee, ng gastusin ng kanyang anak. Pero only to find out, patay pala yung kanyang anak. Why? Napasama siya sa maling organization, yung Kabataan Party List. At ang organization na yon, siya mismo ang nagbigay pahintulot na sumama siya sa organization na yun. Hindi na rin may deny. Sila na mismo ang nagsasabi. At ang organisadong ginagawa nila ngayon, lahat ng kanilang mga aliado, mga LFS, kitang-kita natin, minumubilis nila anak bayan, anak pawis, naglabasan sila ngayon. Kasi alam natin na nasaktan sila doon sa ginawa, doon sa nangyaring operation sa Mindoro. Po, Colonel, meron pong sinasabi dito ang kinatawan po ng Kabataan Party List. Nagtatanong siya, meron daw pong food blockade, naghihigpit daw po yung militar sa buhay ng mga sibilyan dyan po sa area. Alam kong hindi ito first time na ginawa po ng militar, no? Kapag meron silang operation po. Same din ba yung SOP nyo po dyan? Inililikas nyo po muna yung mga sibilyan? If ever po na meron kayong gagawin na operation laban po dito sa mga teroristang grupo po, Colonel? Tama po yun. Nasa protocol po natin yan. Unang nasa isip natin ay yung safety ng ating mga mamayan. Pag ongoing pa po ang operation dyan sa area, ay hindi pa po tayo talaga nagpapapasok. One, para na rin sa safety and security ng mga mamamayan. Kasi alam naman natin, pag nagkaputukan dyan, sinong unang tatamaan? Mga sibilyan. Sinong unang apektado? Mga sibilyan, mga komunidad, mga magsasaka.
na hindi naman dapat sila naapekto kung walang presensya ng armado doon sa area. Again, ang mga operation na yan, yung affidavits na yan, gawain na yan, ay ginagawa para maprotektahan ang mga mamamayan, para ma-put away natin sila doon sa areas na may kung saan pwede silang magkaroon ng peligro. So again, normal na nasa protocol natin yung mga ginagawa natin na ganyan. Opo, Colonel, kapansin-pansin po, every now and then na merong mga ganitong operation din, no, ang militar laban dito sa CPP, NPA, NDF. Yung mga makakaliwang grupo, panay po yung pagpapalabas. Nabagit nyo nga, pagpapalabas sa social media, ng mga pahayag, mga sunod-sunod na panayam sa mga local medias din. Mga ganitong pamamaraan para maibsan ang pressure, parte na ba ito ng kanila pong modus para matulungan yung kanilang mga kasamahan na naiipit po, Colonel? Paulit-ulit po nilang ginagawa yan. At kaya nga kung titingnan mo yung kanilang mga post social media, binabash na sila ng mga netizens kasi klarong-klaro ang kanilang ginagawa. Pag may enkwentro, para matanggal yung pressure sa kanilang mga tropa na andun sa kabundukan, gumagawa sila ng mga aktibidades. Katulad ngayon, na ginagawa nila. Nabalitaan natin na yung kanilang grupo, yung isa sa mga grupo nila, yung Karapatan, no? Nagpunta doon sa barangay, nagpunta doon sa mga katutubo natin, yung IPMR natin. Even sa simbahan, pinuntan nila. Pero anong ginawa ng simbahan? Anong ginawa ng barangay council? Sila mismo ang nagkundina ng presensya ng Karapatan doon sa area. Bakit? Alam nila. Alam na ng mga mamayan, alam na ng mga katutubo natin na itong grupo na to, iisa lang sila. At ginagawa ito para matanggal ang pressure doon sa mga NPA, sa mga teroristang NPA na nag-operate doon sa area. Opo, sa kasalukuyan po, sir, ay ano na po yung operation natin laban sa kanila? Ano pa rin po ba? Kumbaga, nakakordon, bawal pa po bang puntahan na yung area mismo ng ating mga kababayang inilikas? Ano na po yung current situation po sa lugar? Normal yan, no? Normal. Talagang bago yan papasukin ng mga military, ng army natin, ang mga mamayan natin dyan sa area, sinisigurado na wala na yung threat, no? Wala na yung presensya ng mga masasamang grupo katulad ng teroristang NPA. No? Nabulabog kasi sila. Ngayon, naka-splinter sila, no? Naka-splinter sila. So, iniiwasan natin na makipag-blend sila sa mga mamayan. Una, kasi siyempre, pag nakipag-blend na yung mga yan, hindi natin maiwasan, no? May mga crossfire naman dyan, no? So, that will put the communities in danger. Kaya, ginagawa natin yan, no? Ina-isolate muna natin yung area hanggat hindi natin masigurado na clear yung area sa presensya ng mga armado. Opo, Colonel, yung mga miyembro pong natitirang miyembro ng NPA na nakasagupa po, maaari nyo po bang ma-identify sila kung sila ba ay mga kabataan or mga adult o halo, karamihan ba, kalalakihan, may mga kababaihan ba maliban doon sa napatay na isang miyembro? Alam nyo, yung grupo na to, no, ang leader nila si Floro, no? Ito si Floro. Siguro kabatch pa ito ni Joma Sison, matanda na to, no? Si Floro. At siyempre, tumatanda na yung kanilang hanay. Kailangan nila ng mga bata. Kailangan nila ng mga batang kadre. That brings in yung ating mga bagong salta, yung mga kabataan nandyan sa area. Kasi tumatanda na sila. And lumalabas na 80% ng mga membro ng armado ay mga katutubo. Kaya nakapagtataka kasi itong mga NPA, lalo lang yung kabataan ngayon, sinasabi niya na yung ginawa daw ng military ay talagang pag-violate daw sa karapatan ng katutubo. Pero kung titingnan mo, ang mga katutubo talaga ang ine-exploit nila na sumama sa kanilang grupo. Okay? So, meron din mga kababaihan na mga membro. No? Again, no? Patanda ng patanda ang ilang hanay na kailangan nila ng fresh blood, fresh na kadres. At ang pagdala, kasi lumalabas sa ating information ngayon na pinipilit na nila itong mga kadre na to. Kasi itong mga bata na to na sumama sa kanila. Kasi alam nila na kailangan nilang magdagdag ng mga fresh recruits na magiging leaders nila in the future. Colonel, siguro huling mensahe po ninyo at paalala muli sa lahat ng ating mga kabayan sa gitna po ng mga naratibo na kumukontra doon po sa naging enkwentro po ninyo dyan sa Occidental Mindoro. Kaya, unang-una, sabihin natin na hindi natutuwa ang Sandatang Lakas ng Pilipinas, ang Army, sa nangyari. Isa na namang inosenteng future
leader ng ating bansa ang namatay. Isa na namang magulang OFW ang nalagasan, ngayon ay umiiyak. Sa mga kabataan natin, huwag na kayong magpaloko sa mga organization na to sa inyong paaralan. Alam naman natin na mayroong ongoing recruitment sa mga paaralan. Tignan yung mabuti. Yung mga nagpo-post ngayon, nagko-condemn ng operation natin dyan sa Mindoro, sila na yung mga organization na nagre-recruit sa inyo. Pangalawa, para sa mga magulang, tignan natin ang mga organization na sinasamahan ng ating mga anak maging mapanuri. Ayaw natin na isa na namang magulang, isa na namang nanay, tatay ang iiyak kasi nawalan siya ng anak kasi na-recruit ng NPA. Tatlo, sa lehiutibo sana, sa Senate o sa Congress. Sana tulungan nyo ang ating gobyerno, tulungan nyo ang ating mga magulang, tulungan nyo ang ating mga anak. Sana makapagpasa tayo ng batas banning the presence of these organizations blatantly recruiting the youth, the future of the Filipino into an organization that will derail the future of this country. Again, galing sa Second ID, hindi po titigil ang ating organization habang hindi po natin nauubos ang threat na dulot ng teroristang NPA sa ating mga kanayunan, sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Colonel, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po. Mabuhay po kayo.